Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, noong nakaraang Lunes ay nagsimula na ang termino ng mga nanalo sa nakaraang eleksyon. Maraming mga opisyal mula sa mga senador hanggang sa mga gobernador, mayor at konsihal ang nanumpa sa pasinaya ng kanilang termino. Unahin natin ang mga senador. Sa pagsimula ng termino ng 12 bagong senador, naghain din sila ng kanilang mga priority bills. Siyempre, pasikatan. Si Senador Erwin Tulfo ay nagpanukala ng pagre-review ng Rice Tarification Law. Layon niyang bigyan muli ang National Food Authority ng kapangyarihan na bumili o mag-angkat ng bigas sa mga lokal na magsasaka upang maibenta ito sa mas murang mga presyo. Naghain din siya ng sarili niyang bersyon ng National Land Use Act. Ipinukala naman ni Senador Bam Aquino ang Ex-Textbook Act na hangad bigyan ng mas malawak at libreng access ang mga guro, ang mga mag-aaral sa mga textbooks ng DepEd sa pamamagitan po ng technology, ng internet. Si Senador Tito Soto naman ay naghain ng panukalang batas katulad ng People's Freedom of Information Bill at Anti-False Content and Fake News Bill. Nagsimula na rin ang mga local chief executives sa kanilang mga bayan, kanilang mga lungsod. Sa kanyang huling termino, nangako si Pasay City Mayor Vico Soto na ipagpapatuloy niya ang kanyang good governance agenda na layuning tanggalin ang korupsyon sa kanilang lokal na pamahalaan at magpatupad ng mga patakarang nakatutulong sa mga taga-Pasig. Sa kanyang unang termino bilang bagong alkalde ng Naga City, patakaran din ni dating Vice President Leno Robredo na alisin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga confidential funds, transparent procurement at regularization ng mga kawani ng mga taga-LGU ng Naga. Sa mga paraang ito, nais niyang maging mabilis at mabisa ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mga taga-Naga. Sana all, di ba kapanalig? Talagang kapanapanabik ang panibagong termino ng ating mga mambabatas at lokal na mga opisyal. Sa isang banda, ang pagpapakitang gilas na ito ng mga nanalo noong eleksyon ay isang magandang tanda ng kasabikan sa tunay na paglilingkod. Sa kabilang banda, isa ring matinding pananagutan para sa kanila ang kanilang mga pangako. Ang tanong o ang hamon natin sa kanila ngayon ay magagampanan o maisasakatuparan niya ba ang lahat ng kanyang mga ipinangako noong kampanyahan. Pinapaalalahanan tayo ng ating mahal na inang simbahan na tayo ay may responsibilidad na magkalahok sa pamamahala o governance. Sinabi nga ni St. John Paul II sa Catholic Social Teaching Centesimus Annus na pinapahalagahan ng simbahan ng demokrasya sa punto na ng mga mamamayan ay nakikibahagi nga sa mga gampaning politikal at sa pagpapanagot ng kanilang mga inihalal na namumuno. Sa yugtong ito ng ating kasaysayan at politika kapanalig, mahalaga na tayong mga mamamayan ay hindi lang mga tambay, katulad ni Juan Tamad, na naghihintay na lang na bumagsak ang bunga para makain niya. Hindi po, inaasahan tayo ng simbahan at ang ating bayan na kumilos. Panagutin natin ang ating mga leader kapag sila ay umaabuso sa kapangyarihan at ginagamit sa mali ang pondo ng inang bayan. Makipagtulungan tayo sa pagpapatupad ng programa, mga patakarang tunay na pakikinabangan ng taong bayan, lalo-lalo na ng mga maliliit. Taimtim din sanang ipanalangin sila para maging mga mabubuting leader ng ating bayan, karapat-dapat ng ating boto. Kaya kapanalig, ang ating mga pinuno ay mga katiwala. Ang kanilang paglilingkod ay bunga ng tiwala at pag-asa ng publiko sa kanilang mga kakayahan, mga hangarin, mga programa, ika nga plataforma. Sa kanilang pagsisimula, atin silang suportahan, panagutin sa kanilang tungkulin. Naway maging tiwala at hindi katiwalian ang manaig sa kanilang puso sa paglilingkod sa Diyos sa bayan. Umaasa ang Diyos sa kanila bilang kanya ring katiwala na ayon nga sa Lucas 16,
Gis 12, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay hindi rin naman tapat sa marami. Public office is a public trust. Katiwala, hindi katiwalian o kawatan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.